Kumusta na po kayo mga boss? Pasensya na po kayo. Ngayon lang uli ako nakapag-upload. At meron lang pong pinagdadaanan ng aking ina. Dala po namin siya sa ospital kaya hindi po masyado nakapag-upload. Yun, pasensya na po at nabanggit ko pa yon para malaman nyo din po Ayun, at dito po meron tayong meron akong share sa inyo na concert yan. Testingan natin kung para makita nyo po ang issue niya. Yun, may power naman. May power naman po itong amplifier na ito mga boss. Yan. At mapapansin nyo, pag on dapat niya, magpa-power na din ang kanyang Bluetooth module. Yan, mapapansin nyo po dyan ay walang power ang ating Bluetooth. Yan. Yan po ang issue niyan. Yan ang isi-share ko sa inyo. Pag po walang power ang inyong Bluetooth, huwag kayo basta-basta magpapalit. Dito po malalaman nyo kung paano gawin ang walang power na Bluetooth. Hindi nag-on, hindi nagko-connect. Yung iba po kasi akala nila sira na yan kasi hindi na nagpa-power. Hindi po basta-basta nasisira yan. Yun. Dito may share ko sa inyo kung paano gawin ang walang power na Bluetooth na hindi kumo-connect sa cellphone. Yan. Yan, nakita nyo, naka-power naman siya. Umiikot ang ating fan at ang ating relay dyan ay nagkiklik naman. Ibig sabihin, yung ating main amp ay okay. Walang problema po tayo sa main amp. Yan, wala talagang power, walang display ang ating Bluetooth module. Yan. Ang mga issue po kasi niyan, mga ganyan, pag walang power, excuse me po, missing supply, o kaya may sunog na parts, shorted, shorted yung board ng Bluetooth, o missing supply, yan po ang mga sira niyan. Okay, yan. Dito po, tinuturo ko dyan, yan. Yan po ang supply ng Bluetooth. Ang supply po ng Bluetooth ay 5 volts, 5 volts po yan. Para malaman nyo po kung anong voltahe niya. 5 volts lang po yan. Hindi na po tataas, hindi na bababa. 5 volts po yung supply niyan. At yan sa mga buton naman, mga wire. Tapos yung single wire antenna. Yun, Dito, magbo-voltage check tayo sa supply. Kung may pumapasok na supply. Pwede kasing kapos ang supply, kaya walang power, may shorted o walang supply. Tatlo lang po yan, O mismong chip niya ay ang isira na, kaya hindi nagpa-power, yung MCU niya, Yan. Pero dito, testerin muna natin yung socket sa may supply para makita nyo po. Tandaan nyo palagi, yun nga po, nasabi ko, kung walang power ang inyong Bluetooth, huwag basta-basta kayo magpapalit. I-isolate nyo muna kung saan ang problema ng Bluetooth. Ang unang-una pong hanapin kung may supply na pumapasok sa Bluetooth module nyo. So yan, dito magsasample test muna tayo. Meron tayong nakikita dyang positive 8 volts at negative 8 volts, Yan. Yun. At meron po tayong nakuhang supply, Sample test lang po yan na okay ang ating supply dyan. At ang ating tapping sa ground. So yun, actual na tayo sa mismong Bluetooth module. Yan.
Okay. So wala, no? Wala tayong nakukuha dyan ng supply. Lalo na po dyan sa dalawang wire na yan, dapat po dyan ay may 5 volts. Okay? So wala po. Wala po, missing po. Missing ang ating supply dyan. Nanggagaling po yan sa ating main board, ano? Sa main board. Yan. Yan. Yan ang dalawang wire na yan ang supply sa 5 volts. Ititrace po natin yan para makahanap natin ang problema. At kung may ganoon po kayong ganitong issue na concert na walang power ang Bluetooth, ito po ang reference nyo, ano? Ito ang kanyang guide. At sana ay nahanap nyo ang aking video kung paano gawin ang ganitong issue. At saka salamat po pala sa aking mga subscriber. Salamat po sa suporta mga boss, sa mga nakasubscribe na po. Maraming salamat po mga boss ko. At sa magsasubscribe pa lang po, salamat din po at meron kayong makukuha konting idea sa aking munting YouTube channel na po. Salamat po sa inyo mga boss. Ito at yan. Okay. Dito iti-trace na natin kung saan gagaling ang problema. Yan. Yan. Pag halimbawa magagawa kayo, tanggal nyo muna yung cable tie na yan. Importanteng maalis nyo yan para hindi kayo nahihirapan trace ng problema. Ulitin ko po, pasensya na po ulit mga boss, ngayon lang ako nakapag-upload, medyo natagalan. Yun nga po, yung aking nanay ay nadadialysis na, kaya hindi po agad ako nakakapag-upload ng video. Sana po ay okay lang sa aking mga mahal na subscriber. Salamat po at nagbalik po ulit tayo at para mayroon akong ma-share sa inyo na simpleng tutorial pero malaki po ang may tutulong sa inyo. Lalo na sa mahilig mag-DIY dyan, yan, sa mga newbie technician, ito po ang guide para sa inyo. Maraming salamat po palagi sa suporta mga boss. Salamat po. Yun, so ito po yung sakit ng ating 5 volts. Yan, papunta po yan ng Bluetooth module. Ground, yung G, tsaka plus 5V, plus 5 volts po yan. Okay. So yun. Iulit-ulit ko po yan para sa mga newbie. Para kung saan nahanapin ang supply. Galing sa main amp po yan. Yun. So, inon natin ang amplifier. Mag-test ulit tayo sa mismong supply niya. To confirm na talagang walang supply, kasi minsan cold solder lang yung pinaghinangan sa ilalim ay nakaangat kaya walang supply. So dito sa mismong supply niya, yun. So iba naman meron 8 volts. Yan, may 8 volts siya. Yan. Yung kasi ang kanyang 5 volts talaga ay wala talaga siya tayong nakuha diyan, So, may pinanggagalingan niyang supply. Yun ang ating iti-trace. At yun din ang i-share ko sa inyo. Ito po, kung isipin nyo, kala nyo mahirap. Madali lang po ito mga boss. Kung masusubaybayan nyo lang ang aking proseso. Yun po, salamat sa magsasubscribe sa aking munting channel mga boss. Salamat po. Yan. Simple lang po itong sira nito kung masusundan nyo lang ang aking tutorial. Yan, makikita nyo po yan kung paano siya na-trace. Okay? Yan, mapapansin nyo na rin yung board niya, nag-uumido na, nag-iitim-itim. Mamaya may share din ako dyan,
may gagawin ako dyan sa board na yan para tumagal. Okay? Yan, masisira ko sa inyo kung anong nilagay ko dyan. So yan, nandito tayo sa 5 volts. Okay. Titrace natin dyan na kung saan nanggagaling ang supply. So yun, dito, pasensya na po, medyo na ang ating tester. Yan, ayusin ko naman po yan dyan. Yan, so yan, 5 volts, trace. Yan. Okay. Punta sa, yan, regulator. Adaan ng regulator, yan. Yan ang input ng regulator. Ground, tapos out na. So yan ang kanyang, yan. Yun, ang ating resistor. Ang ating resistor po yan sa yung supply niyan. Basta papunta ng regulator. Yan, ito po. Okay. Yan. Trace uli. Okay, yan. Dito tayo, yan. Hinahanap ko po dyan kung saan yung supply. So yan, yan yung regulator, yan ang input supply niyan. So wala. Dapat may voltahe po yan na 14 volts input, mag-out yan ng 5 volts sa regulator. So yun nga po yung papuntang Bluetooth na yon na module. So yan, 0 volts, 0.2. Sa kabila, 14.8. Yan po yung supply niya. Magtataka tayo mga boss, bakit wala siya, hindi siya nakatawid. Papuntang input ng regulator, yon. Input, tapos out, mag-out siya ng 5 volts, papunta na sa, yun nga po, sa Bluetooth module. Para mag-on, mag-power on. So meaning, ang ating regulator dito mga boss, i-confirm pa natin kung buo o yung supply ng regulator ang sira. Okay, so yan. Inulit-ulit ko po yan para maintindihan ng mga newbie na sisimula pa lang. Okay po, natulad ko rin newbie sa larangan. Yan. Yun. So, meron siyang 14, Hindi na siya tumawid, mga boss, sa ating regulator. So, lumalabas ang regulator natin, pasensya na po, nabubulol. Ang regulator natin ay buo. Ang supply po ang nawala. Okay? Yun. Yan ang ating supply. Pangkaraniwan po yan, resistor. Papuntang regulator. Yan. Kung anong value. So, yun mga boss, Yan, ay kinalawang na siya mga boss. Putol pala. Putol na siya, Kaya hindi na nakatawid ang supply. Papuntang regulator to Bluetooth module. Yan na po ang mga hanapin nyo kung walang supply ang inyong Bluetooth. Yan, papalitan na po yan. Halos parehas lang po yan ang kabila. Yan po ay brown, black, gold. Yan po, ang value niyan ay 10 ohms, 10 ohms po yan. Yun. So yan, yun, dito mga boss, napalitan ko na, hindi ko na lang napakita. Kasi pagpapalit lang naman ng resistor, So yun, nalagyan ko na dyan ang dalawang resistor. Kasi yung isang resistor niya, may kalawang na rin, inalis ko na rin yun. Yun, napalitan na natin siya ng 10 ohms din. Okay? Pagkaraniwan po dyan, pag walang supply ang 5 volts,
regulator ang sira po o kaya yung resistor, change value o putol, ano? May kalawang. Yun, yung ating salarin dyan na parts. Kaya hindi nag-on ang ating Bluetooth. Yun. Okay. So yun. Yan. Pagka may nakita kayo may kalawang na, palitan nyo po. Palitan nyo na po kasi hindi na po tatagal yun. Masisira na uli ang inyong amplifier. So yun, dito mag-voltage check na tayo mga boss, ano? Kung na-restore na natin ang 5 volt supply. Yan. Pag na-restore na natin, pagka lumabas na yung 5 volts, malamang po gagana na ang ating Bluetooth. Okay? So yun. Yan ang ating socket. Okay, testingan natin. So yun mga boss, ano? 4.9 volts, okay na po yan. 4.95 volts, ayos po yan. Yan po, maaaring power on na ang ating Bluetooth dyan. Yan, yun, no? At meron na tayong supply na rin sa resistor na yon. Nakatawid na siya. Okay. Galing po yan sa toroidal transformer ng yung voltahe na yan. Magagaling po yan doon. Convert sa DC. Yun. Tapos diretso sa dyan sa regulator, dyan sa resistor. Salamat po mga boss sa magsasubscribe sa aking munting YouTube channel. Thank you po. Salamat po. Salamat. Yun. At dito mga boss, yung sinasabi ko kanina na nag-uumido na yung board niya sa ilalim. Yan. Lalagyan nyo po siya mga boss ng varnish. Ano po? Para saan yung varnish? Para hindi mapigilan po ang pagdami ng pagkaumido niya. Yan. Dapat po ang varnish na natural lang ang ipapahid. Wala po ako natural. Maple po ang meron ako. Pwede rin naman yun. Yun. Pinahiran ko ang board niya sa ilalim. Ulitin ko po. Para saan yan? Para sa tumagal po ang kanyang hindi siya mag-umido sa ilalim. Yung magkaroon siya ng shield sa mga line ng PCB, ano? Yun, pinaka-shield niya po yan. Gawin niyo po yun para, yun nga, medyo may protection ng PCB sa ilalim. Okay? So, yun. Sana po, meron din po kayong nakuha ang idea dyan. So, yan dito, fast forward tayo at ipipix na natin, ano? For testing na tayo. Yan. Ito po, ito. Panoorin nyo na lang po. So, yun. Okay na po. Excuse me po. Testing na tayo kung mag-on na ang ating Bluetooth. Okay, so yun. Okay na po. Nag-on na ang ating Bluetooth, ano, na restore na natin ang module. Okay? At ito ay kukonek na sa ating cellphone at makapagpapatugtog na po tayo dito sa gamit ang cellphone. Yun.
Yan. At dito, nakakabit ng ating speaker dyan. Ready for testing na po tayo, ano? Yun. Ang ating dalawang speaker sa likod niya. Ay, ayan na, nakakabit na. Ready for testing na. Okay? Ito na po. At testing uli natin for final testing. Kung okay na ang ating Bluetooth. At okay na po ang ating amplifier, ano? Okay na ang kanyang Bluetooth. Nakakonect na tayo sa cellphone. Ayun, na-restore na po natin ang amplifier.